magluto dahil natuto akong mamuhay mag-isa magmula nang mamatay ang buong pamilya ko. Thankful pa rin naman ako sa mga taong tumulong sa akin noong walang-wala ako. By the way, you should stay for another day here. Hindi pa kita may uuwi sa apartment mo. Napatigil ako sa pagkain at tumingin sa kanya. I mean, there's a typhoon at baha sa ibang daan. Kaya gustuhin ko mang maihatid ka sa inyo, hindi uubra. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niya. Hindi dahil ayoko sa ideyang dito pa ako kailangang magpalipas ng araw o baka ng isa pang gabi. Inaalala ko kung may susuotin pa ba akong damit. Marami-rami rin akong nadala ngunit hindi ko na tiningnan pa kung anong klaseng damit ba ang mga nadala ko. Sa mga undergarments naman ay walang problema dahil lagi talaga akong maraming dinadalang ganoon kapag umalis ako ng bahay. Kahit na parang mukhang constipated ang itsura ko ngayon ay pinilit ko pa rin tumango sa kanya at ngumiti na lang. Nagpatuloy na kaming dalawa sa pagkain. Iniisip ko pa rin yung susuotin ko mamaya. Pang-opisina na ata yung isang dala ko. Matapos kumain ay mag-aayos na sana ako ng pinagkainan namin ni Briggs nang pigilan niya ako. You cooked? I'll clean. Kinuha niya sa kamay ko yung pinggan at tasa na hawak ko bago dalhin sa lababo. Pinagmasdan ko pa siyang mabuti at muling bumigat ang aking paghinga habang pinapanood ang kanyang likod. Shit, nag-iwas ako ng tingin sa kanya nang mapansin ang paglingon niya sa direksyon ko. Nahuli niya kaya ako nakatitig sa kanya? Hindi naman siguro. Damn it, Vienna. Get a hold of yourself. Come to think of it, Vienna. Tinignan ko siya at nagpanggap na hindi ako nakatitig sa kanya kanina. Did you bring enough clothes? Nagbago nga ka-expression sa kanya itinanong. Alam niya ba na yun ang niisip ko? Naramdaman niya kaya na yun ang problema ko? Ha? Oo, ata. Ayoko magsinungaling sa kanya pero ayoko din namang umami na baka wala akong dalang sapat na damit dahil hindi ko naman inaasahan na tatagal pa ako ng isa pang araw rito. Bakit parang hindi ka sigurado? Sumandal siya sa may lababo at ipinasok ang isang kamay sa bulsa ng kanyang sweatpants habang nakakrus ang binti. Part-time model ba siya? Ang ganda ng tindigan niya eh. Hindi ko kasi masyadong napansin ang mga nadala kong damit kagabi. Titingnan ko muna siguro kung may susuotin pa ako. Hindi ko na siya hinintay pa na makasagot at tumakbo na patungo sa kwarto at pinuntahan yung tote bag ko na pinaglagyan ko ng mga damit. Hindi ko talaga alam. Basta ang pagkakatanda ko, marami akong inilagay na underwear kagabi. Napasa po ko sa aking noon nang makita ko ang mga dala ko. Bukod sa isang set ng damit na pang-opisina, ay puro shorts na pala ang nadala ko at underwear. Wala na akong dalang damit. Ang matinong nadala ko lang na damit ay itong pantulog ko. Gaano ba ako kalutang kagabi at ganito ang mga dinala ko? Nakarinig ako ng pagkatok sa pinto. Hindi pa man ako sumasagot ay binuksan niya na iyon. Sumilip sa akin sa Briggs at agad naman ako napangiti. Kailangan ko itago ang kaba ko. Siguro naman pwede ko na lang isuot itong pang-opisinang damit ko. So, tanong niya sa akin. Hindi pa rin tuloy ang pumapasok sa kwarto ko at nakadungaw lamang doon. Bumagsak ang aking pagngiti at dismayadong tumingin sa kanya. Wala na akong dalang ekstrang damit. Sa tingin ko hindi rin naman makakatulong sa sitwasyon ko ang pagsisinungaling ko kaya't mas maganda nang masabi ko sa kanya ang totoo bago pa ako mapahiya mamaya. Bumuntong hininga sa Briggs bago nilakihan ng awang ng pinto at pumasok sa kwarto. May pinatong siyang ilang piraso ng damit sa ibabaw ng kama. Napatingin ako roon bago lumipat ang titig sa kanya. Those are my clothes. I hope you don't mind using them for now. Saad ni Briggs. Napakurap-kurap ako habang pinapalipat-lipat ang tingin sa kanya at ang tingin sa mga damit na ipinatong niya sa kama. Kinuha ko iyon at tiningnan. Mga t-shirts iyon, sweatshirts at ilang sweater dahil siguro sa lamig ng panahon. The size may be big, but I hope you'll find it comfortable when wearing it. Muli ako nagtaas ng tingin kay Briggs. Napakagat ako sa akin labi nang mapansin ko na para bang nahihiya siya sa akin. Bakit siya mahihiya? Ako nga ang dapat na mahiya. Okay lang. Thank you. Agad akong tumayo at nagpasalamat sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Nagpaalam na siya sa akin na lalabas na muna ng kwarto. Agad ko namang sinagot iyon sa pamamagitan ng isang pagtango. Nang makalabas si Briggs ng kwarto ay agad kong inamoy yung mga damit na ipinahiram niya sa akin. Kanina pa ako may naaamoy na mabango. Oh God, hindi nga ako nagkamali na damit niya, iyong isa pang mabangong naaamoy ko bukod sa kanya. Panay ang pag-amoy ko sa mga damit niya. Pakiramdam ko nga mauubos na ng ilong ko ang bangong nakadikit sa mga damit. The smell is so addicting for some reason.
Alam kong mabango si Bricks dahil madalas ko naamoy ang mamahaling pabango niya. Ngunit hindi ko inaasahan na mas maadik ako sa amoy niyang ito kapag naamoy ko ng malapitan. Napatigil lang ako sa ginagawa ko nang biglang tumunog ang aking cellphone. Napatingin ako roon at agad akong ginapangan ng kaba nang makita ko kung sino ang caller. It's Oliver. Hindi ko alam bakit kailangan kong makaramdam ng kaba nang makita ko ang pangalan ni Oliver sa screen ng cellphone ko. Hindi naman sa may ginagawa ko masama pero alam ko na hindi niya magugustuhan kapag nalaman niya na sa ibang bahay ako nakatigil ngayon. Kahit siguro ipaliwanag ko sa kanya, hindi niya iyon matatanggap. Huminga ako na malalim. Calm down, Vienna. Wala ka namang ginagawang masama kaya hindi mo kailangang makaramdam ng guilt o ang makonsensya. Hello? Binuo ko ang aking loob para hindi mahalata ang kaba sa aking boses. Vienna, how are you? May bagyo ah. May pagkain ka ba sa apartment mo? Baka hindi ka na makalabas ng apartment para makabili. Napangiti ako sa narinig ko mula sa kanya. Halatang pag-aalala sa boss ni Oliver na siyang nakakatuwang marinig. Oo, maayos naman ako. Ikaw, malakas bang ulan sa Quezon City? Pangangamusta ko rin sa kanya. May narinig akong ingay sa kabilang linya, ngunit hindi ko na iyon masyadong pinansin pa. Baka mga kasama niya lang sa apartment niya. Malakas din ang ulan. Parang tatangayin na nga ang bubong ng bahay namin eh. Natatawang sabi niya. Wala na rin kami pasok. Ikaw ba? May pasok ka pa? Kahit hindi niya ako nakikita ay umiling ako. Nahiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Wala na. Nag-announce na rin yung kumpanya namin na walang pasok. That's good to hear. Nakakain ka na ba? Sayang, ngayon sana ako pwede magpalipas ng gabi sa apartment mo. I want to see you so bad. Napakagat ako sa akin labi dahil doon. Minsan lang magsabi ng ganito sa Oliver kaya iba ang tama sa akin. Hindi rin naman ako yung tipo ng girlfriend na clingy at dahil matagal na rin kaming madalas ay hindi na namin madalas sabihin ang mga ganitong salita. Pero minsan ay gustong gusto ko talaga makarinig ng mga matatamis na salita mula sa kanya. Hindi ko lang kayang sabihin sa kanya dahil nahihiya ako at baka isipin niyang ang clingy ko or demanding. Me too. Alam kong kakakita ko pa lang kay Oliver kahapon pero gusto ko na ulit siyang makita. May nagsasabi sa loob ko na kailangan ko siyang makita. Oliver, that's it? Napakunot ang akin noon nang may marinig akong boses na isang babae sa kabilang linya. Wala naman akong maalalang may kasama silang babae sa bahay nila. Nakapunta na rin ako sa tinitirhan nila sa Quezon City kaya alam ko. Sino yun? Napabangan ako sa pagkakahiga. Hindi muna ako tatalon sa konklusyon na may babae siya dahil baka nag-hysterical lang ako at nag-overreact sa isang bagay na wala namang dapat ibig sabihin. Ah, yun? Si Camille. Girlfriend ni Joaquin. Sagot ni Oliver sa akin. Nakaawang ng aking labi. Nagbabalak na magsalita ngunit hindi ko pa rin ginawa. Dito kasi siya natulog kagabi. Gawa ni Joaquin. Tumango na lang muli ako kahit hindi niya naman nakikita mga ginagawa kong pagkilos. Ikinalma ko ang sarili at nagsalita. I see. May ilan pa kami pinag-usapan ni Oliver at ilang oras din ata kami magkausap. Natapos lang ang aming pag-uusap nang magpaalam siyang may kailangan lang daw siyang gawin. Hinayaan ko na lamang naman siya dahil baka importante yun. Ang sabi niya ay tatawag na lang daw siya ulit mamaya. Tinitigan ko ang cellphone ko. Mali siguro ako nang iniisip. Hindi naman ata tamang pag-isipan ko si Oliver na babae niya yung narinig ko. Isa pa, sa ilang taon namin magkarelasyon ay hindi siya ng bababae. Hindi nga ba? O hindi ko lang nahuhuli. Umiling-iling ako at marang sinampal ang aking pisngi. Kailangan kong iwasang mag-isip ng mga ganitong bagay. Hanggat maaari ay ayoko maging toxic sa kanya. Nagpalipas lang ako ng oras sa kwarto. Minsan ay lumalabas ako ngunit hindi ko nakikita si Bricks doon. Siguro nasa loob din siya ng kwarto niya. Nagkabit-balikat na lang ako at kapag natapos ko ng ginagawa ko sa labas ng kwarto ay bumabalik din naman ako sa loob. Naisipan kong maligo, mga alauna ng tanghali. Kahit malamig ay pipilitin kong maligo. Napansin ko rin naman na may heater pala kaya natuwa ako. Hindi ko na kailangang mangisay sa lamig para lang makaligo. Napansin ko na kumpleto naman ang gamit sa loob. May shampoo, conditioner at shower gel. Nahiya pa kong gamitin ang mga iyon pero wala naman akong choice. It smells like vanilla kaya nakakakalma. Magsasabi na lang ako kay Bricks mamaya na ginamit ko yung gamit dito sa banyo ng isang kwarto ng kondo niya. Nang matapos ako ay nagpatuyo na agad ako ng buhok. Buti na lang at may dala ko sariling suklay dahil nakakahiya naman kung pati yun ay makikigamit pa ako.
Sinuot ko yung isang sweatshirt niya na kulay gray. Okay naman iyon sa akin. Nagmukha nga lang dress sa akin. Kaya kahit may shorts ako ay parang wala dahil sa haba nito. Lumabas ako ng kwarto. Hindi pa ako kumakain ng tanghalian kaya iniisip ko ulit magluto. Si Bricks kaya ay nakakain na? Parang hindi ko pa ulit siya nakikita simula kanina. Kasabay ng paglabas ko sa kwarto ay pagkakita ko kay Bricks. Mukhang kakapasok niya lang sa loob ng kondo galing sa labas. Saan siya nanggaling at bakit parang medyo basa siya ng ulan? Napatigil din siya sa paglalakad at napatingin sa akin. Napansin ko ang pagiging tulala niya kaya agad akong nakaramdam ng hiya. Napansin niya ata ang hindi ko pagiging komportable sa paninitig niya sa akin kaya huminga siya ng malalim at pumunta na ng dining area niya. Kumain ka na ng lunch? Sorry, may kinausap kasi ako sa may lobby kaya hindi na ako nakapagluto. Bumili na lang ako na maaari nating makain. Hindi pa rin. Binabala ko sana magluto. Iniisip ko rin kung nakakain na siya kanina. Buti na lang at nasagot na iyon ngayon. Okay, you don't have to cook. I bought us food. Makain ka ba nito? Tanong niya sa akin bago ipakita yung paper bag ng Chinese takeout. Tumango naman ako. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Lumapit ako sa kinaroroonan ni Bricks at tinulungan siya mag-ayos ng pagkain. You look good in my shirt. Natigilan ako sa sinabi niya. Nakita ko ang matipid niyang pangisi. Kahit na hindi siya nakatingin sa akin. Hindi ko na nagawang makapagsalita, padala na rin ang pagkagulat. Ano ibig niyang sabihin doon? Isa pa, bakit niya kailangan sabihin iyon? The weirdest thing of them all is that why my heart keeps on racing and pounding like this. Mauna ka na kumain. I will take a shower first. Paalis na ito na magsalita ako. Kaya ko naman maghintay. Hindi pa rin naman ako gaanong kagutom. Oh wait. Napalingon siya sa akin dahil sa sinabi ko. Hihintay na lang kitang matapos bago ko kumain. Sabay na tayo. Hindi ko siya nilalandi o kung ano man. Sa tingin ko ay tama lamang na magkasabay kaming kumain. Isa pa hindi naman talaga ako gaanong kagutom. Dahan-dahan tumango si Bricks sa akin. Ngumiti na lang siya at tinilikuran na ako bago pumasok sa kanyang kwarto. Naupo muna ako sa sofa at pinagmasdan lamang ang patuloy na pagbuhos ng ulan mula sa glass wall ng condo ni Bricks. Sumadala ko rito at kinuha ang aking phone. Tiningnan ko lang ang Facebook ko at ilang social medias na meron ako. Nang mainip ako ay muli na lang akong tumulala at pinanood ang ulan. Hindi rin naman nagtagal ay bumukas ng muli ang pinto ng kwarto ni Bricks. Napatingin ako roon at agad na sinalubong ng amoy niya ang ilong ko. He smelled so good. Bumalot agad sa buong kondo niya ang bango niya. I'm done. Let's eat. Tumango ako at tumayo na sa pagkakaupo. Napatingin muli ako sa may glass wall ng kondo niya at napaisip kung kailan titigil ang ulan. Ayoko nang abutin po ulit ng gabi rito. Nakakahiya na kay Bricks. Tahimik kami na magsimula kaming kumain. Nabasag lamang ang katahimikang iyon nang tumunog ang cellphone ni Bricks. Nung una ay ayaw niya pa yung sagutin ngunit dahil sa pangungulit ng kung sino man tumatawag sa kanya ay sinagot na rin niya. Avi. Malamig na pagbati niya sa tumatawag sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali ay yun yung isa niyang pinsan na si Avion. Stuck in my condo. Malakas ang ulan, bakit? Nasaan ka ba ngayon? Wala ka ba sa Taguig? Kunot noong tanong ni Bricks sa kanyang pinsan. Napapatingin man ako sa kanya ay patuloy pa rin naman ako sa pagkain. Ayoko namang isipin niya na nakikinig ako sa usapan nilang magpinsan. No, madadali ang delivery ng mga baril sa warehouse natin sa Laguna dahil sa bagyo. Mas delikadong magpabiyahe ngayon ng truck. The weather is not good. And flood all over Metro Manila and other provinces. Kung magiging maayos bukas, baka bukas na. Pagpapaliwanag ni Bricks. Napatagal ang tingin ko sa kanya nang marinig ko ang salitang barila. Nakita niya iyong reaksyon ko kaya't mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata. Huh? What about Bernard? Tanong ni Bricks. Mukhang iba na ang kanilang pinag-uusapan ngayon. Nasa Victoria siya? Bakit? Kailan pa siya umuwi na Laguna? Akala ko nasa Taguig kayong dalawa. How about Hardy? Don't tell me, he's not in QC. Kumunot ang noo ni Bricks dahil siguro sa mga pinagsasabi ng pinsan niya. Victoria? Victoria, Laguna ba ang tinutukoy niya? Okay. Anong meron kay Bernard? Bakit isipan niyang tumigil sa Victoria? Binitawan ni Bricks ang kanyang kubyertos at sumandal sa kanyang kinauupan. Napangisi siya nang marinig ang sinabi ni Avion. Ano namang mahalagang gagawin niya sa Victoria? Sina Tito ang namamahala sa lupa roon . Hindi tayo kailangan doon.
Naguguluhang tanong ni Bricks. Gayon pa man ay halata sa kanya na para bang isang tulak na lang sa kanya ay tatawa na siya. Their new maid? May bagong katulong si na Bernard at yun ang pinagkakaabalahan niya? Paano mo alam? Nakinig pa siya sa sinasabi ni Abby at nakarinig ako ng marahang paghalakhak mula sa kanya. Tumawa pa si Bricks nang may sabihin pa sa kanya si Avion. Napapatulala naman ako sa paghalakhak niya. Baga ang pagtawa niya ay sobrang nakakaakit. Hindi na ako magtataka kung marami talaga mga babaeng nahuhumaling sa kanya. Ilang babae na kayang napaiyak niya at ng mga pinsan niya. Hindi na siguro mabilang sa daliri. Malalim ang boses ni Bricks, kaya alam ko na yung pagtawa-tawa niya lang ay makakakuha na ng atensyon ng mga babae. Hindi ako naaakit, okay? Humahanga lang ako rito. Wala akong oras para maakit sa ibang lalaki. Gayong may boyfriend ako. You visited him when you heard about him staying in their house in Victoria, and you saw him trying to flirt with their new maid? Yeah, right. As if I would buy that. Nakangisa si Bricks habang naiiling-iling dahil sa kung anumang pinag-uusapan nilang dalawa ni Avion. Patuloy lang akong kumakain habang minsan ay napapatulala sa gawin niya nang makagat ko ang aking labi. Napamura ako at agad na tinakpan ang bibig ko. Ang sakit. Gago. Hey, are you okay? Inilayo ni Bricks ang cellphone niya sa tenga niya at nilapitan ako. Tumango ako at nahihiyang tumawa pa. Sumanyas pa ako sa kanya na okay lang ako at huwag na akong pansinin. Nagdadalawang isip man kung susundin ang sinanyas ko ay ginawa niya pa rin. Hello, Avi? Muli niya itinapat sa tenga niya ang kanyang cellphone pero hindi ako iniwanan ng mga mata niya. Nakatingin pa rin siya sa akin habang tinitingnan ko ang labi ko kung dumugo ba ito. Yes, I'm with someone. Sagot niya kay Avion na magtanong siguro ito. Tumagilid muna ako upang hindi na ako matitigan pa ni Bricks. Hindi kasi ako komportable na tinititigan niya ang bawat pagkilos ko. Sa susunod din kasi, Viana, huwag kang tititig sa kahit saan habang kumakain. Napapala nang hindi binibigyan ng atensyon ng pagnguya. Viana, akala ko nung una ay tinawag niya ako kaya't nilingon ko siya. Ngunit nang mapalingon na ako sa direksyon niya ay doon ko lamang napagtanto na sinabi niya pala kay Avion ang pangalan ko. Siguro nagtanong iyon kung sinong kasama ni Bricks ngayon. Nanlak ang aking mga mata. Hindi naman niya kailangan sabihin kay Avi na magkasama kami o pwede naman siyang magbanggit na ibang pangalan. Mamaya kung ano pa isipin ng pinsan niya. Nakakahiya. No, it's nothing like that. It's a long story. I will call you later. Matapos niyang sabihin iyon kay Avion ay agad niya ibinaba ang cellphone niya at lumapit sa akin. Hawak ko yung tissue at marahang inilalapat sa aking labi. Nagdugo kasi iyon dahil sa pagkakakagat ko. Ano nangyari sa'yo? Tanong niya sa akin nang makalapit. Lumuhod siya sa harapan ko at pinagmasdan akong mabuti. Ako naman ay umiiwas sa kanya dahil hindi talaga ako komportable na malapit siya sa akin. Bakit pa kasi ganito? Okay lang ako. Tumawa ko para maitago ang pagiging hindi ko komportable. Nakagat ko lang labi ko habang umunguya ng pagkain. Dagdag ko at humanap ng pagkakataong makaiwas sa kanya nang hindi niya nahahalata. May I see? Aabutin niya sana ang kamay kong tinatakpan ng labi ko ngunit umiwas ako at tumawa. Okay lang ako, sir. Hindi niyo kailangan mag-alala sa akin. Kukuha lang ako ng lip moisturizer sa bag ko. Baka makatulong. Tumayo na ako sa pagkakaupo at dali-daling pumasok sa kwarto. Hinahabol ko aking paghinga habang nakasandal sa likod ng pinto ng kwarto at nakapikit ang aking mga mata. This can't be happening. Hindi tumitibok ng ganito kabilis ang puso ko dahil sa kanya. Hindi pwede. May boyfriend ako. Kung tamang hinala ako, hindi ako pwedeng mahulog sa kanya. Nasa isang seryosong relasyon ako at kapag nahulog ako sa iba, maliban sa aking kasintahan, it is considered as cheating. I don't want to cheat. So please stop. Lumapit ako sa aking bag at kumuha ng lip moisturizer at naglagay sa maliit na sugat sa labi ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang gumaan ng ganito ang pakiramdam ko para sa kanya pero mali ito. Hanggat maaga pa, kailangan itong mawala. Mahal ko si Oliver at hindi ko ipagpapalit iyon para sa nararamdaman kong ito na hindi ko malaman kung nalilito lang ako baka pansamantala lang. Huminga ako ng malalim. Pansamantala nga lang ito. Nagkakaganito ako dahil magandang lalaki ang boss ko. Siguro humahanga lang ako sa kanyang kagwapuhan at minsang pagiging mabait niya. Yun lang yun at wala nang iba pa. Tumitila-tila na ang malakas na ulan. Siguro naman ay hindi ko na kailangang magpalipas pa ng gabi ulit dito. Na-appreciate ko naman ang ginagawa ni Bricks para sa akin pero sa tingin ko ay hindi ko deserve ang ganitong pagtrato sa akin ng boss ko.
Alam ko na siguro ay iba lang ang pakikitungo niya sa akin dahil alam kong iligal na ginagawa ng pamilya niya. Ngunit sa tingin ko hindi pa rin ako karapat-dapat na itrato ng ganito na parang napaka-importante ko. Isa pa mukha namang maayos na ako at nababawasan ang trauma na nakuha ko sa nangyari kahapon. Makakaya ko na sigurong mapag-isa sa apartment ko. Tinignan ko lang ang email ko kung may mga importante bang mensahe roon. Nang wala naman ay nag-ayos na ako ng gamit. Bukod sa lahat ng naisip kong rason na hindi niya dapat ako ganito itrato, ay kailangan ko na rin makalayo sa kanya dahil pakiramdam ko kapag nagpalipas pa ako na isa pang gabi rito ay kung ano-ano na naman ang maiisip ko. Tinangka kong tawagan sa Oliver kanina para naman madistract ako at ipaalala ko sa sarili ko na may kasintahan ako. Ngunit hindi ko siya matawagan. Baka walang signal sa kanila kaya ganoon. Huminga ako ng malalim at naglakad ng pabalik-balik sa loob ng kwarto na iyon. Nag-iisip na maaaring sabihin kay Briggs para payagan niya na akong umuwi. Hindi naman sa niisip ko na baka hindi niya ako payagan pero iniisip ko lang din na maaaring hindi niya talaga ako payagang umalis. Nang buo na ang loob ko, kinuha ko na yung gamit ko. Naabutan ko siyang nanonood na isang palabas sa TV niya. Base sa quality ng palabas ay tingin ko sa Netflix siya nanonood. Lumapit ako sa kinaroroonan niya, tumikim para makuha kong atensyon niya. Tumingin siya sa akin at tumaas ang kanyang kilay nang mapansin ang dala kong gamit. Ngumiti naman ako sa kanya. Sir, magpapaalam na po sana ako. Babalik na ako sa apartment ko since mahina na naman na po yung ulan at mas maayos na po ang pakiramdam ko ngayon. Pagpapaalam ko sa kanya habang nakangiti ng pilit. Sana talaga'y hindi niya halatang pilit iyong ngiti ko. Hindi agad nagsalita si Briggs. Nagulat na lang ako nang bigla siyang tumayo't kinuha yung susi sa hindi kalayuan sa kanya. Ihahatid na kita. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Iwinagayway ko pa ang kamay ko sa ere para pigilan siya. Hindi na sir, malapit lang naman ang apartment ko rito. Maglalakad na lang po ako. Masyado na po ako nakakaabala sa inyo. Ang totoo ay gusto ko lang makalayo ngayon sa kanya. Gusto kong malinawan ang aking pag-iisip. Kapag mas tumagal pa ako sa tabi niya, baka tuluyan na ako magkasala sa relasyon namin ni Oliver. At ayoko mangyari iyon. Hindi man ibalik ni Briggs ang maaaring maramdaman ko sa kanya, ngunit ang pagkakaroon ko ng kakaibang pakiramdam para sa ibang tao bukod sa aking kasintahan ay maaari nang ituring na pagkakasala sa partner ko. At ayokong dumihan ng pangalan ni Briggs nang wala man lang siyang kaalam-alam. Tumingin si Briggs sa glass window ng kanyang kondo kung saan makikita mo ang labas na tanawin. Ibinalik niya rin agad sa akin ang mga titig niya. Umuulan pa rin, Vienna. You don't expect me to let you soak yourself in the rain. Tumasa ang sangkilay niya. Huminga akong muli. Hindi pinapawi ang pilit ng ngiti sa aking mga labi. May payong naman ako, sir. Isa pa, baka madumihan ang putik ang kotse niyo. Nakakahiya. Ang sabi naman po ng kakilala ko hindi na gaanong bahas sa daan kaya makakalakad na ako pauwi sa apartment. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Pakiramdam ko kasi kapag nakipagtitigan ako sa kanya ay may malalaman siya tungkol sa akin kahit hindi ko sabihin sa kanya. At natatakot ako roon. Mas inaalala mo pa ang kotse ko kaysa sa maaaring mangyari sa'yo? Kung ito ang tanong niya sa akin, hindi agad ako nakasagot. Mahinahon man ang kanyang boses pero nararamdaman ko ang pagpipigil niya ng inis. Wala namang mangyayari sa akin masama, sir. Isa pa masyado ko na kayong naabala. Ayoko nang magdagdag pa ng isa. Kaya ko naman po umuwi sa apartment ko. Hindi naman po gaanong kalayo iyon dito. Gusto ko lang talagang makalayo na muna sa kanya dahil hindi na tama ang nararamdaman ko. Hindi ko talaga alam kung kailan ko ito naramdaman. Basta ang alam ko lang, dati naiinis ako sa kanya pero ngayon, hindi ko na malaman kung saan napunta yung pagkainis ko sa kanya. Halatang may gusto pa siyang sabihin sa akin ngunit inunahan ko na siya ng pagkuha ng gamit ko at pagpapaalam sa kanya na aalis na ako. Wala na rin naman siyang nagawa hanggang sa mapansin kong nakasunod siya sa akin. Sir, kahit hanggang lobby lang. Halata sa boss niya na hindi niya gustong ideyang sa lobby niya lang ako ihahatid. Ngunit hindi pa rin ako papayag. Kung pwede lang ay huwag niya na akong ihatid pa. Huwag na sir, hanggang elevator. Kapag may narinig pa akong isang reklamo sa'yo, hanggang apartment mo na mangyayari ang paghahatid ko sa'yo. Seryoso na ang kanyang mukha kaya hindi na ako umangal pa. Lumabas na ako ng condo niya at nakasunod lang naman siya. Konting lakad lang naman ay elevator na. Pinindot ko iyon at mabilis naman iyong nakarating sa penthouse dahil nakatigil lang naman iyon sa hindi kalayo ang floor. Bumukas ang elevator at agad akong pumasok. Hinarap ko si Briggs na may hindi maipaliwanag na ekspresyon ngayon sa muka. Thank you sir. Alis na po ako.
Matapos ko sabihin iyon ay agad kong pinindot ang isang button upang magsara iyon. Hindi kumilos doon sa bricks at nakatingin lang sa akin hanggang sa magsara iyong elevator. Napasandal ako sa malamig na metal ng elevator. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Napahawa ko sa akin dibdib at tinahabol ang aking paghinga. Napatingin ako sa aking suot na damit at napasupo ko sa aking ulo nang mapagtanto kong ang suot kong damit ay isa sa mga sweatshirt ni Bricks. Lalabahan ko na lang muna siguro ito bago ko ibalik sa kanya. Nakalabas na ako ng building ng condo. Pansin ko na may baha pa rin sa ibang lugar pero hindi na naman ganoong kataas. Kinuha ko ang payong sa aking bag at nagsimula ng maglakad. Noong una hindi na masyadong malakas ang ulan pero hindi nagtagal ay bigla yung lumakas na siyang ikinagulat ko. Napatakbo ko para makarating agad sa apartment ko ngunit huli na ang lahat dahil hindi na kinakaya ng payong kong malakas na hangin at ulan. Nakarating ako sa may apartment ko na basa na rin ng malakas na ulan. Nang makapasok ako sa apartment ko ay agad akong kumuha ng mga gamit at nagplanong maligo dahil baka magkasakit pa ako. Habang naliligo ko hindi ko mapigilan na mag-isip ng kung ano-anong bagay, lalo na ang tungkol sa kakaibang nararamdaman ko sa tuwing nasa malapit sa Bricks. Lagi na lang na may kung anong mabigat sa akin dibdib sa tuwing nakikita ko siya at sa tuwing malapit siya, na nagiging dahilan para mahirapan akong huminga. Just imagining his intense eyes looking at me makes me shiver and making my legs to shake and go weak. Ang weird sa pakiramdam at alam kong hindi ito tama. Kailangan ko makalimutan ang lahat ng ito. Kailangan kong iset ang boundaries ko. Kailangan kong itatak sa isip ko kung anong relasyon ang meron lang kaming dalawa ni Bricks. Ako'y nagtatrabaho sa kanya at siya ang boss ko. Hanggang doon lamang iyon. Siguro kailangan ko rin dumistansya ng konti sa kanya. Nang matapos ako sa paliligo ay agad ko rin nilabahan yung damit na hiniram ko kay Bricks. Hindi naman pwedeng ibalik ko ito sa kanya na marumi at nagamit ko na. Isinampay ko iyon na tumaasang matutuyo agad kahit imposible dahil maulan pa at walang sikat ng araw. Naiga ako sa kama ko at tumulala na lang muna. Maya-maya pa'y pumikit ako. I need to clear my thoughts dahil kung hindi ay baka may mga bagay ako magawa na hindi tama, na maaari maging dahilan para kasuklaman ko ang sarili ko. Makulimlim pa rin ang kaulapan pero nagkapasok na kami kinabukasan. May mga oras na umuulan ngunit hindi na naman ganoon kalakasan. Ganoon pa man ay ramdam mo pa rin ang lamig ng panahon dahil sa ihip ng hangin. Nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa HR na maaari daw kami magsuot ng casual clothes ngayon dahil na rin sa panahon at para mas maging maayos ang kilos namin dahil basa ang daan at may mga lugar pa rin na lubog sa baha. Iwasan lang daw na magsuot na akala mo'y tatambay lang sa mall. Isinuot ko yung isang pink na sweatshirt ko at isang black mom jeans. Nagtakin ako dahil medyo mahaba yung sweatshirt na suot ko. Nagbelt din ako at itinupi yung laylayan ng jeans ko. Mas pinili kong mag-boots na may hindi kataas ang heels. Komportable naman ang aking suot kaya't yun na ipinampasok ko sa opisina. Mabilis ako nakarating sa office dahil hindi traffic. Mabuti na lang at saktong kakapasok ko pa lang sa building ay saka lamang bumuhos ang malakas na ulan. Naka-ponytail din ang aking buhok at naglagay din ako ng light makeup. Good morning! Bati ko sa mga kasama ko na makarating ako ng opisina ng department namin. Napatingin sa akin ng mga nandoong katrabaho ko at binati rin akong pabalik. Ang ganda naman ni ma'am. Napangiti ako sa ilang bumati sa akin noon bago pumasok sa nakahiwalay na opisina namin mga broker. Naabutan ko si Chad ngunit wala sa Venice kaya nagtaka ako. Good morning Chad. Wala pa sa Venice? Madalas kasi magkasabay silang dalawa kaya't nakapagtataka na wala pa siya. Good morning. Ang ganda natin lalo madama. May pinagagandahan ba tayo? Humalakhak ito. Umiling lang naman ako. Hindi ko na nakasabay sa Venice. Baha kasi sa amin kaya't nakasabay lamang ako doon sa kasama ko sa bahay. Isasabay ko nga sana siya kaya lang ay hindi naman siya sumasagot kaya nauna na akong pumasok. Tumango na lang ako roon sa sinabi ni Chad at nagsimula na magtrabaho. Nagtimpla muna ako ng kape sa pantry para mabuhayan ako dahil para ako inaantok dahil na rin sa panahon. Nagbukas ako ng email at halos delayed lahat ng shipments ko. Yung iba ay birthing na. May ilan naman na hindi pa discharge mula sa vessel dahil sa panahon ngayon. Napabuntong hininga ako dahil wala akong ibang gagawin ngayon kung hindi ang mag-update ng files ko at iprint itong mga final assessment notice at SSDT ng mga paid na shipments na ipinail ko nung isang araw. Speaking of mga shipments ko nung isang araw, kailan bang releasing noon? Tumayo ako sa aking kinaupan at lumabas na opisina. Nilapitan ko yung mga processor upang magtanong. Mamaya, i-release na yun. Hinihintay lang ang truck.
Paid na ba? Tanong ni Kuya Louie. Tumango naman ako dahil paid na lahat. Nag-thumbs up naman siya sa akin. Alam niyo na ba kung saan warehouse ang dala? Pagtatanong ko sa kanila, tumango sila Kuya Louie kaya't hindi na ako nagtanong pa't umalis na doon. Kakaupo ko palang ulit ay tumunog na ang telepono ko kaya't agad ko yung sinagot. Si Rebecca pala yung nasa kabilang linya. Hindi raw makakapasok sa Venice. Nagpaalam siya sa HR kanina. Sabi ni Rebecca sa akin. Ang dahilan ni Venice ay baha sa kanila kaya't hindi siya makalabas. May shipments ba raw siya? Tanong ko kay Becca. Kung meron ay magpapatulong na lang ako kay Chad kung sakali mang hindi ko alam ang gagawin. Wala pa naman daw siyang dumadating na shipments ngayong araw dahil sa bagyo. Pero may mga dokumento siyang kailangang i-print sana ngayon at papirmahan kay Sir. Kung sino sa inyo ni Chad ang walang ginagawa baka pwedeng kayo na lang muna mag-asikaso. Nandito na si Sir sa opisina. Pwede na kayo magpapirma. Kinuha ko na lang kay Becca ang iba pang impormasyon sa kung ano mang ipiprint at papapirmahan kay Sir. Inilista ko naman iyon upang hindi ko makalimutan. Ako nang gagawa. Wala din naman ako masyadong gagawin ngayon kung hindi ang mag-update ng files. Yung sa fan at SSDT naman ay pwedeng mamaya na ako mag-print. Lumipat ako ng table ni Venice at agad kong binuksan ang kanyang desktop. Dahil sinabi na kung anong password dito ay nabuksan ko naman agad. Inayos ko lang yung ilang mga kailangan i-print bago sumilip sa labas ng opisina upang makita kung may nagpiprint bang iba bago ako magsimulang mag-print ng mga dokumento ni Venice. Marami nagpiprint? Napansin ko ang pila sa printer ng department namin. Napalingon sa akin yung mga babaeng hindi ko kilala at mukhang mga taga-ibang department. Ay, sorry po ma'am. Nasira kasi yung printer sa department namin kaya dito po muna kami nagpiprint at photocopy. Sagot sa akin ng isang babae. Napaawang ang aking labi. Paano ako magpiprint niyan? Baka mamaya bigla na naman tupakin ng boss namin at mawala na lang dito sa opisina. Kawawa naman ang mga dokumento ni Venice kung hindi mapapirmahan agad. Pumasok ako sa opisina namin at agad na tumawag kay Becca. Paalis ba si Sir ngayon? Tanong ko sa kanya. Nang sagutin niya ang tawag ko. Sinabi niya sa akin na i-check lang daw niya ang schedule ni Sir at babalikan ako. Hindi ko na ibinaba pa ang telepono, tinintay na lang siyang magsalita ulit. Hindi siya alis ng office, pero may meeting siya with his cousins later. Mga around 11 o'clock. Hindi ako sigurado kung hanggang anong oras kaya kung may papipirmahin kayo, papirmahin niyo na ngayon. Sagot naman sa akin ni Rebecca. Napanguso naman ako. Paano nga? Hindi pa ako makakapagpa-print. Ang daming gumagamit ng printer. Sarado kasi ang printer sa department nila. Hindi ko may print yung kay Venice. May alternative printer ba? Pagtatanong ko kay Becca, hindi agad siya sumagot at para bang naglakad pa ito papunta sa kung saan. Dito sa floor namin, walang gumagamit ng malaking printer dahil may kanya-kanyang printer yung iba. May mga bakanteng desktop din dito dahil marami ang hindi nakapasok ngayon. Gumamit ka muna rito. Pumayag ako sa sinabi ni Becca at sinabing papunta na ako roon. Nagpaalam muna ako kay Chad at tinanguan niya lang naman ako. Nagpunta na ako sa 25th floor.